Isang mapagpala at maluwalhating gabi po sa aming mga ginigiliw na takapakinig dito po sa bagong programa ng Endless Love of Jesus Healing on the Air sa ilalim po ng ating station program DWBM 103.9 Spirit FM. Napakabuti po ng ating Panginoon at sa ating pong ginaganap na gawain ito para sa ating Diyos ay nais po naming iparating ang aming magiliw na pagbati sa lahat po ng mga Kristiyano dito po sa lalawigan ng Quezon. Gayon din naman ang mga kapatid nating Kristiyano sa bahagi po at nasa sa ilalim ng Love of Jesus Catholic Charismatic Community, lalong-lalo na po yung mga kapatid natin sa bahagi po ng Pantok, Lucena Original Prayer Group, yung mga kapatid po natin sa Wellmanville, Rabanso, Sabaliero, Granha, Monting, Paraiso, Kota, Leberisa, Pleasantville, Maligaya, North Employee, Campo, Domoit, Masaya, Orgas, San Nicolas, Makalelong, Anos, Tayabas, yung pong mga kapatid natin sa bahagi po ng Lukban Prayer Group, Bokohan at Mulanay. Gayon din naman ang aming panalangin sa matagumpay na gaganapin na anniversary ng mga kapatid po natin dyan sa Mulanay Prayer Group at ang ating pagbati sa kapatid po nating Tagalukban Prayer Group sa kanyang nalalapit na kaarawan ni Sister Marby Abuso. At tunay nga po sa pamagitan ng programang ito ay ating pong makikita ang napakagandang relasyong magkapatiran sa ilalim po ng ating Inang Santa Iglesia Katolika sa tulong din po ng mga kapatid natin dito sa Endless Love of Jesus Healing on the Air. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng mga pambungad na panalangin pagkat ito po ay napakahalaga sa gawain ng Diyos na ibig bagang sabihin natin na ang lahat ng ito ay upang ibalik ang lahat ng kapurihan at karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pambungad na pananalangin na pangungunahan po tayo ng ating head servant at founder ng Love of Jesus Catholic Charismatic Community, walang diliti pa, si kapatid na Rosalina Rabanso Eleuterio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ang aking pastol. Si Yahweh ang aking. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid dalandasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gaway ko at sanggalang, sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawa, nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay yung pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo, at ang iyong kabutihan sa akin ay sasabi habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa mga samandaling ito, napakinggan po natin ang napakagandang salmo na nagbibigay ng inspirasyon para sa bawat isa sa atin. At kung atin pong nanamnamin ang mga kataga, punong-puno ng pag-asa ang ibinigay sa atin sa gabing ito. Naway matanim sa ating puso, sa ating isipan
ang mga salitang binatawan ng ating Panginoon. At umasa tayong lahat na sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu Santo, kung malinis ang ating puso, kailan may hindi tayo mabibigo sa ating idudulog sa gabing ito. Umasa ka, tayong lahat, manalig at magtiwala na ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal nang ihandog niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Kung kaya nga, mga kapatid, naway patuloy natin napakinggan ang programang ito, Endless Love of Jesus, na ginaganap natin tuwing ikalawa at ikaapat na Sabado ng bawat buwan. Umaasa po ang Panginoon na ito'y magsisilbing inspirasyon sa bawat isa na manalig at magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang kapurihay ibinabalik po naming lahat sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Salamat po sa ating head servant sa kanyang pambungad na panalangin na siyang magsisilbing ilaw natin sa pagtahak sa gawaing apostolado ng ating Panginoon sa bahagi po ng programa ng Endless Love of Jesus, Healing on the Air. Ngayon po naman tayo po ay hahalaw ng ilang mga bahagi sa banal na aklat upang lalo po nating makita ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. At ito po ay ating matutunghayan sa bahagi po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 at mga sumusunod. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsilapit sa ating Panginoon upang makinig kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkatapos ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, na sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo abat ako ng isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit
at isuot sa kanya, suotan siya ng singsing at pangyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugin at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit may ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisiro, kambing, para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay ang iyong kapatid, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Tunay nga po, mga iniibig na tagapakinig, sa programang Endless Love of Jesus Healing on the Air, ay atin pong matutunghayan ang isa sa mga magandang aral na ating pagninilay-nilayan ngayon, at ang makasaysayang istorya ng alibukhang anak. Sa ating pong hinalaw sa bahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas Kabanata 15, talata 11 at mga sumusunod. Mayroong tatlong katauhan ang napapaloob sa parabolang ito. Isang tao na mayroong 2 anak na lalaki. Ang nabanggit na tao ay maaaring kumakatawan sa isang ama, at ang 2 anak na lalaki ay lumalarawan sa ating mga Kristiyano. Sa ating masusing pagninilay ay ating pong matututunan ang maraming magandang katangian ng ama na ipinakita sa kanyang 2 anak, na ang isa'y hiningi ang bahagi ng kanyang mamanahin. Subalit talos ng ama ang kalooban at pag-uugali ng kanyang bunsong anak, kung kaya't sa malawak na pangunawa ng ama, pinagbigyan niya bagamat di pa napapanahon at di pa nararapat na ibigay ang bahagi ng kanyang mamanahin na karaniwang ipinagkakaloob lamang bago o kaya'y pagpanaw ng ama. Pangalawang katangian ng ama, siya'y mahabagin. Nang matanaw ng ama sa kalayuan ang pagbabalik ng anak, siya'y tunay na natuwa. Ipinakita ang kanyang pagiging mahabagin at ito'y kanyang niyakap at hinilikan bilang palatandaan na siya ay bukas na tinatanggap sa kanyang pagpapanumbalik sa piling ng mahabaging ama. Tunay na mahabag ang ama sa nakitang itsura at kalagayan ng anak. Sa ikatlong magandang katangian ng ama, ito ay mapagpatawad. Pagkaraang lustayin ang kanyang kayamanang minana sa ginawang maling pagpapasya, paglayo, walang habas na paglustay ng salapi sa hindi tamang pamumuhay.
sa gitna ng mabigat at matinding kalagayan ay kanyang napagtanto at ipinasya na muling manumbalik sa piling ng kanyang ama at kanyang wiwikain na may tunay na pagsisisi ang salitang, Ama, ako'y nagkasala sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak. Ibilang na lang ninyo akong isang alila. Mga katagang naglalaman ng matapat na pagsisisi, pagkilala at pagtanggap sa maling ginawa at higit sa lahat, ang tamang pagpapasya na manumbalik sa piling ng Ama. Kalakip ng pagpapatawad ng Ama sa kanyang nagsisising anak ay kanyang ibinalik din ang karapatan at pribilehiyo ng isang tunay na anak sa pamagitan ng pagbibigay ng magara at mamahaling damit, pagsusuot ng singsing at pagkakaloob ng kaukulang pangyapak. At higit sa lahat, ay nag-utos ang Ama na magkaroon ng isang pagdiriwang bilang pahiwatig ng malaking kagalakan na nag-uumapaw sa kanyang puso sa pagpapanumbalik ng alibukhang anak na namatay, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling nasimpungan. Ito rin po ang pangungusap na sinambit ng Ama sa kanyang nagtatampong panganay na anak, na nang malaman na nagkaroon ng isang pagdiriwang sa pagbabalik ng bunsong kapatid, ay nakadama ng bahagyang pagtatampo, pagtatanong, sa pag-aakala na hindi patas ang pagtingin o pagtrato sa kanya. Subalit nilinaw ito ng Ama na pantay ang kanyang pagkalinga, pantay ang kanyang pagtrato at pagmamahal sa kanilang dalawa na anak na lalaki. Sa pangunang pananalitay, ating isinalaysay na ang Diyos na ating nabanggit ay kumakatawan din sa ating Diyos Ama na manglilikha. Tayong mga tao na may sumisimbolo sa mga Kristiyano, sa dalawang anak na lalaki, ay mayroong magkaibang pananaw sa buhay, kagustuhan, paniniwala, hilig at layunin. Kanino tayo angkop o kahalintulad? Tayo ba ay kahalintulad ng panganay na masipag, masunurin, matyaga, emotional, at bahagyang matampuhin? O dili kaya'y kahawig natin sa pananaw sa buhay ang bunsong anak na makasarili, materyoso, madaling maimpluwensya ng mga bagay at mga elemento ng mundo. Ang mga magagandang aral at mensahe sa ating natututunan sa gabing ito'y meron tayong ipinakikitang mabathala at mapagpalang Diyos Ama na maunawain sa ating kakulangan, kalagayan at pag-uugali. Diyos Ama na mahabagin sa ating kahinaan. Diyos Ama na mapagpatawad sa lahat nating kamalian, maliliit man o malaking kasalanan, inisip, ginawa o paglabag sa kautusan ng Diyos at ng batas ng kalikasan at batas na umiiral sa kasalukuyan. Sa napakagandang pagmimilay na ating ginawa sa gabing ito, tunay na mayroong magandang maiiwan na mensahe na nais na ibigay ng Diyos sa atin na magsisilbing isang malalim na pagninilay sa pagtakbo ng ating buhay bilang isang Kristiyano na minamahal, kinakalinga ng ating Panginoon. At alam nating lahat na nais nating tayo'y maging isang masunurin
magalang at mapayapang Kristiyano at nais nating ayaw din nating mapabilang sa bahagi ng isang anak na tinatawag na alibugha sa kanyang pananaw, sa kanyang desisyon, sa kanyang pagpapasya, isang anak na nangangailangan ng malalim na pangunawa at pagmamahal. Purihin ang Diyos at magandang gabi po sa lahat po nating iniibig na tagapakinig dito sa ating programa Endless Love of Jesus, Healing on the Air.